Sinasabing ang pag-ibig ay parang salamin kapag nabasag, may hirap nang ibalik sa dati. At ang bawat lamat ay laging magpapaalala ng pagkakamali. Mga ka-summer, ramdam niyo ba ang bigat? Sa loob ng dingding ng Aquino Farm, hindi lang ang katahimikan ang bumabalot sa kanila, kundi ang mga lihim na pinilit nilang itinatago sa ilalim ng kanilang mga balat. Si Santiago na naghahanap ng katapatan para paghilumin ang sugat ng kanyang nakaraan. At si Jessa na dala-dalang bigat ng isang karumal-dumal na gabing hindi niya ginusto. Isang gabing ninakaw ang kanyang puri at nagdulot ng pagkawasak ng tiwala. Ang kasinungalingan ay tulad ng isang baging. Habang pinapatagal, lalong kumakapit at lalong nagpapasikip sa paghinga. Ngayon nakatayo sila sa gitna ng dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ni Santiago na puno ng sakit mula sa kanyang pinagmulan at ang mundo ni Jessa na unti-unting nadudurog sa bigat ng hindi masabing katotohanan. Ano nga ba ang mas matimbang? Ang pride ni Santiago na nasaktan o ang takot ni Jessa na baka sa sandaling lumabas ang totoo? Wala nang matitirang tayo. Ngayong araw, haharapin natin ang mga tanong na walang sagot at mga pusong pilit na nag-aayos sa gitna ng gulo. Ako si Miss Maria at samahan niyo akong tunghayan kung kaya pa bang buuin ang pag-ibig na unti-unti na naglalaho. Simulan na natin. Natigilan si Santiago. Ilang segundong lumipas bago siya nagsalita. Kitang pag-aalangan sa mukha nito. Jessa, bastang kasunduan natin. Hindi nagbabago. I still want you, no matter what happens. Parang tinusok ang puso niya sa narinig. May kirot sa dibdib niya. Dahil ba umasa siya na higit pa sa kontratang pagtingin nito sa kanya? So, kasunduan lang talaga tayo. Hindi ka agad sumagot si Santiago. Sandali itong napatingin sa kanya. Seryoso, tila may gustong sabihin pero pinili na lang lumayo at bumalik sa upuan. Go back to work, Jessa. Madami tayong trabaho. Tumayo na siya, bitbit ang mabigat na pakiramdam. Habang lumalabas ng opisina, hindi niya alam kung maiiyak siya o magagalit. Hanggang kasunduan lang ang tingin nito sa kanya. Siya ang may problema. Higit pa doon ang nararamdaman niya para kay Santiago. Mahal niya na to. Sinubukan ni Jessa na umiwas. Hindi na siya nagtatagal sa loob ng opisina ni Santiago maliban kung trabaho talagang dahilan. Iwas ang tingin, iwas usap, ngunit napapansin niya na mas lalo tong nagiging mapaganap. Kaya nang marinig niyang tinawag siya sa intercom, napabuntong hininga siya bago pumasok. Nakaupo, may suot na puting polot na kalaylay ang necktie. Fix this for me. Nagulat siya, pwede namang ito mismong gumawa nun, pero lumapit pa rin siya dala ang kaba. Habang inaayos ang necktie, ramdam niyang mainit na titig nito. Pagkatapos niyang higpitan ng buhol, bigla tong tumayo at nilak ang pinto at ang mga kortina gamit ang remote. Boss, may tatapusin pa ako, anyang tuliro. Hindi niya na natapos sa sasabihin. Hinila siya nito papalapit at mariing hinalikan sa labi. Mapusok at mapaghanap ang halik. Namilog ang mga mata niya. Naramdaman niyang pamilyar na init at lasa ng labi kagabi. Bakit parehas ang halik ni Santiago at ng estranghero? O nag-iilusyon lang siya dahil hindi matanggap ang sinapit? Pero kapareho talaga. Kapareho to ng halik ng estranghero kagabi. Lalaki ang mga mata niya at mabilis ay tinulak ang dibdib ni Santiago. Halos mawala ng hininga. What's wrong? Kumakbang siya paatras. Nanginginig ang kamay at halos hindi makatingin dito. Oo, wala. Kailangan ko nang bumalik sa desk ko. Hindi pa siya nakakalayo nang sinandal siya sa likod ng pinto. Stop running away from me, Jessa. Wala kang dapat ikatakot. Wala ring magbabago sa kasunduan natin. I want you. Napalanok siya. Pakaramdam niya sa sabog ang dibdib sa kabathiya. Kasunduan? Ilang ba talaga ang meron tayo? Hindi ka agad sumagot si Santiago. Tila nag-iisip. Huminga to ng malalim at marahang hinaplos ang pisngi niya. I told you, I'm not marrying anyone. Hindi ako ikakasal kay Violet, Jessa. Kahit na anong lumabas sa media. Kahit na anong sabihin ng pamilya ko. Napapikit siya, hindi dahil sa saya, kung hindi dahil lalo lang sumisikip ang dibdib niya. Kinakain siya ng kahihiyan sa nangyari kagabi, lalo na't hindi niya masabi ditong totoo. Pakiramdam niya ay parang pinagtaksilan niya ito. Hindi niya namalayan tumutulo na pala ang luha niya. Santiago, hindi mo maintindihan. Mas lalo siyang niyakap nito. Then make me understand. Sabi mo sa akin, Jessa, ano bang kinatatakutan mo? Umiling siya at tinulak ito. Halos mawala ng lakas.
Please, hayaan mo muna ako ngayon. Tinintigan siya ni Santiago, halatang nagpipigil ng emosyon, pero sa huli bumuntong hininga ito't bumitaw. Okay, pero tandaan mo ito, Jessa. Hindi kita pakakawalan, kahit na anong mangyari. Biglang may narinig na pagkatok, naghiwalay sila at binuksan ni Santiago ang pinto. Tumambad si Violet, naka-cross arms, malamig ang tingin kay Jessa, kasunod nitong amang si Don Julio. Parang inappropriate na nakalakang pinto at kayong dalawa lang. Kaya pala mas kumakalat na chismis, ani Violet, na palunok siya at marahang umatras. Excuse me po, lalabas na ako. Ani ang pilit pinipigilan ang panginginig ng tuhod. Ramdam niyang mga matang nanunuri ni Violet habang dumadaan siya. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang mabilis na hinarap ni Don Julio si Santiago. Santiago, we need to talk. Ngayon, paglabas niya ng opisina, ramdam niyang mabilis sa pag-ikot ng sikmura niya. Mas lalong bumigat ang dibdib niya. Bakit ba siya nakakaramdam ng ganito? Bakit siya natatakot na baka ipilit ni Don Julio na pakasalan ni Santiago ang anak nito? Santiago, I don't like what I'm hearing about you and that assistant. Hindi magandang pakinggan para sa Aquino Group, sabi ni Don Julio. Tumayo si Santiago, nilapag ang mga kamay sa mesa. Jessa is my employee. Whatever you heard, huwag mo nang pakialaman ng personal kong buhay. Personal? Alam mo bang umiikot na sa social media ang mga picture nating dalawa kagabi? Do you know how that looks? And yet she's still here, acting like she owns this office. May pasara-sara pa kayo ng pintuan. Nagigting ang panga niya. Kung problemang mga litrato kagabi, wala akong pakialam kung anong isipin ng iba. Napataas ang kilay ni Don Julio sa kabahagyang lumapit sa mesa. Santiago, we are business partners. Hindi lang ito tungkol sa'yo. This is about the company, the board, the investors. Hindi ka na bata para may skandal dahil lang sa isang babae. Violet is the right choice. Mas magiging magandang reputasyon mo. Sa negosyo, kailangan mo ng asawang may pagmamalaki. No, don't decide for me. Hindi ako project ng Aquino Group na pwede niyong itulak kung kanino niyo gusto. Bahagyang lumakas ang boss ni Don Julio. Kapag bumagsak ang reputasyon ng kumpanya, dahil sa mga desisyon mo, paano panindigan yun sa board? I can handle the board. At wala akong balak pakasalan si Violet just to save face. Nakatitig sa kanya si Violet, halatang nasasaktan pero nanatiling matapang muka. Then tell me Santiago, paano kung pagbungang nangyari sa atin kagabi? It's my first time, alam mo yan. Hindi ka agad sumagot si Santiago. Nagtagal ang katahimikan at kahit na si Don Julio ay naghihintay ng sagot. Sa huli huminga ng malalim si Santiago. Saka na natin isipin yan kapag dumating na. Biglang kumuyom ang kamao ni Don Julio sa sobrang ingis. Santi, umamin ka nga. May relasyon ba kayo ng assistant mo? Ani Violet. She matters to me and that's all you need to know. Bahala ka Santiago. Pero kapag nadamay ang kumpanya dito, huwag mong isasa ang pag-aayos. You clean your own mess. Ani Don Julio. Kinalikuran nito si Santiago at lumabas ng opisina. Kasunod si Violet na walang sinabi pero may bakas ng galit sa muka. Naiwan si Santiago, mariing napasapo sa sentido. Hindi niya maiwasang maiisip si Jessa. Tulala si Jessa habang naglalakad sa hallway. Nakasalubong niya si Violet. Hinila siya nito papunta sa isang sulok kung saan walang masyadong tao. Mariing nakahawak si Violet sa braso niya. Halos mabutas ang balat niya sa higpit. Makinig ka sa akin, Jessa. Kung ayaw mo masirang buhay mo, layuan mo si Santiago. I have photos. You know what I mean. Ikakalat kong litrato mo kasamang matandang lalaki kagabi. Anitong ipinakitang picture sa cellphone. Nanlaki ang mata niya. Parang bumagsak ang mundo niya. Namutla siya at nanginginig ang labi. Burahin mo yan. Saan mo nakuha yan? Bakit may pictures ka? Ani ang tinangkang hablitin ng cellphone ngunit nilayo ni Violet. Well, sabihin na natin saksi ako sana. Nakadaring sa pakipagsiping mo dahil sa kalasingan. May nilagay kasi inumin namin ni Santiago. Ikaw bang may gawa nito? Tigagal niyang sabi. Nasaan ang ebidensya mo? Masamang mambintang. Kasalanan ko ba kung tanga ka? Bakit mo ginagawa to? Wala naman kaming relasyon ni Santiago. Ngumiti si Violet, ngunit malamig ang tingin. Good, keep it that way. Kasi kung hindi ka titigil, masisirang pangalan mo. Ang karir mo, pati ng pamilya mo madadamay. Huwag mo kong gagalitin. Kumala siya sa pagkakahawak nito tumakbang palayo pero hindi niya maalis sa isip ang banta ni Violet.
Para siyang nilamig sa takot. Habang naglalakad pabalik sa loob ng building, nanginginig ang kamay niya. Wala siyang mapagsabihan ng problema kahit na kay Rhoda. Isa lang ang tumatak sa isip niya. Kailangan niyang lumayo kay Santiago. Kahit na masakit, kahit na mabibiyak ang puso niya. Mabilis ang lakad niya palabas ng building. Ramdam niyang malapit nang bumagsak ang luha niya kaya kailangan niyang makaalis bago pa siya abutan ni Santiago. Sakto naman na pumarada si Alvin sa harap ng gate, nakasakay sa motor. "Oh Jessa, pauwi ka na? Ihatid na kita." Saglit siyang natigilan. Alam niyang paparating ng kotse ni Santiago at ayaw niyang makita siya nito. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang papalikong sasakyan ni Santiago pasok sa driveway. Kumabog ang dibdib niya. Hindi na siya nagdalawang isip. "Sige, sabay na ako." Mabilis siyang umakyat sa motor at niyakap ang bewang ni Alvin. Halos mapasingap siya nang maramdaman ang biglang pagtigil ng kotse ni Santiago ilang metro mula sa kanila. "Hawak ka ha, ready?" Hindi na siya nakalingon, baka hindi siya makaalis. "Go, bilisan mo!" Sa isang iglap umarangkadang motor. Sa side mirror, nasilayan niyang mukha ni Santiago sa loob ng kotse, nakatitig sa kanila, matalim ang mga mata. Habang bumabaybay sila sa kalsada, mahigpit ang kapit niya kay Alvin. Pero hindi dahil sa takot na mahulog, kundi dahil gusto niyang takpan ng sakit sa dibdib. Ramdam niyang bilis ng hangin na tumatama sa mukha niya habang bumibilis ang takbo ni Alvin. Saglit siyang lumingon at nalaki ang mga mata. Sumusunod ang sasakyan ni Santiago. "Alvin, may sumusunod sa atin." "Alam ko, kumapit ka ng mabuti." Lalo pa nitong binilisan ang takbo, ngunit ilang segundo lang, sumulpot sa unahan ng itim na kotse ni Santiago at mabilis na pumarada paharang sa kalsada. Napapreno si Alvin at muntik na silang sumemplang. "Ano ba yan? Gusto mo bang madisgrasya kami?" Singhal ni Alvin. Bumaba kaagad si Santiago mula sa kotse. Malamig ang ekspresyon pero baka sa matinding galit sa mga mata. "Jessa, get in the car!" Naninikip ang dibdib niya. Tumitig siya kay Alvin na para bang humihingi ng tulong. "Ano ka ba? Nakikita mo bang takot siya? Ayaw niya na sumama sa'yo." Ani Alvin na tumayo sa harap niya. Lalong nalilisik ang mga mata ni Santiago. Lumapit to sa kanya't marang hinawakan ang braso niya pero ramdam niyang puwersa sa pagkakahawak nito. "Huwag mo kong subukan, Jessa. Sumama ka sa akin bago pa ako maubusan ng pasensya." Gigil na sabi ni Santiago. Nalamig siya. Hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil sa tibok ng puso niya na parang mabibingi siya. "Santiago, please. May pupuntahan lang kami ni Alvin." "Sumakay ka sa kotse, ngayon na!" Napalunok siya at dahan-dahang bumaba sa motor. "Jessa, sigurado ka ba? Gusto mong tumawag ako ng pulis?" Hindi niya kayang magsalita. Hawak pa rin ni Santiago ang braso niya habang inihatid siya sa kotse. Bago pumasok, muling binalingan ni Santiago si Alvin. "Hindi mo na kailangan makialam sa amin ni Jessa." At walang sabi-sabing sinakay siya nito sa kotse, saka mabilis na umalis. Ramdam niyang bilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung galit ba si Santiago, pero isa lang ang sigurado. This night is far from over. Tahimik sa loob ng sasakyan. Tanging ugong ng makina at mabigat na paghinga ni Jess ang naririnig. Nakatingin siya sa bintana. "Bakit mo ko iniiwasan, Jessa? Nagkakamali ka kung inaakala mo na matatakasan mo ko. Tuloy ang kasunduan." Hindi siya sumagot. "Sagutin mong tanong ko. Dahil ba sa nakita mong balita tungkol sa amin ni Violet kagabi? Kaya mo ko iniiwasan?" Bahagya siya napalingon pero hindi pa rin nagsalita. "Akala mo ba gusto ko siyang makasama? Wala akong feeling sa kanya. Naiintindihan mo ba?" Tumango siya, ramdam ang paninikip ng dibdib. Kung pwede niya lang sabihin ng totoo na hindi si Violet ang dahilan, kundi ang kahihiyan at trauma sa nangyari kagabi, pero nanatili siyang tahimik. Bigla nitong hininto ang kotse sa gilid ng kalsada. Hinarap siya. "Tumingin ka sa akin." Dahan-dahan siyang lumingon. Kita niyang pagod at sakit sa mga mata ni Santiago. "Jessa, gusto kita. Hindi to parte ng kasunduan natin. Hindi lang ito laro. Ikaw ang gusto ko." Natigagal siya sa nadinig. Ramdam niyang mabilis na tibok ng puso niya at ang kirot ng konsensya. "Santiago," hinawakan itong kamay niya. "Huwag kang lumayo. Kung galit ka, sabihin mo sa akin. Kung natatakot ka, nandito ako. Pero wag mo kong iwasan." Hindi niya makayanan ang tingin nito. Napayuko siya't naramdaman ng bigat ng luha na gustong kumawala. "Hindi mo maiintindihan." "Then make me understand, Jessa. Kulang pa bang assurance na binigay ko sa'yo?" Umiling siya. Nawalan siya ng kibo. Ayaw niyang malaman ni Santiago ang nangyari. Hindi siya handa sa magiging reaksyon nito. Tahimik pa rin si Jessa habang nakatanaw sa labas ng bintana.
Pero napakunot ang noo niya na mapansing hindi pamilyar ang daan. Hindi sila papauwi. Santiago, saan tayo pupunta? Hindi tong daan papunta ng bahay mo. Magbabakasyon tayo. Pupunta tayo sa Aquino Farm. Don't worry, malapit lang yun. Kailangan nating magpahinga. At kailangan kitang makasama ng walang istorbo. Anitong nakangiti. Napalingon siya dito, hindi makapaniwala. Ha? Bakasyon? Santiago, may trabaho tayo bukas. Ako ang boss mo, Jessa. Ako din ang may-ari ng kumpanya. I can do whatever I want. Hindi na siya nakasagot at napakagat na lang sa labi. Nang makapasok sila sa isang pribadong kalsada, bumungad sa kanyang napakalawak na lupain. Makapal na damuhan, puting bakod, malalaking punot isang eleganteng bahay sa gitna. Santiago, ito bang sinasabi mong farm? Aquino Farm, family property. Dito ako tumatakas kapag gusto kong magpahinga. Humintong sasakyan sa harap ng malaki at klasikong farmhouse. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng malamig na hangin at huni ng mga ibon. Ang laki, parang resort, aniyang hindi may tagong paghanga. Maganda, hindi ba? Gusto ko dito, mas tahimik. Feel at home. Ituring mo itong bahay mo. Anitong nakangiti habang pinagmamasdan siya. Pumasok sila sa loob ng farmhouse. Ang interior ay moderno ngunit may halong rustic charm. Kahoy na sahig, malalaking bintana at fireplace. May ilang staff na bumati sa kanila at inalok ng inumin. Habang iniikot ni Jessa ang bahay, napansin niya na parang gumagaan ang pakiramdam niya kahit na papaano. Malayo sa opisina sa chismis at sa ingay ng syudad, pero kasabay ng kaginhawaan na yung kaba. Mag-isa siya dito kasama si Santiago. Santiago, bakit mo ginagawa to para sa akin? May ingat na tanong habang nakatingin sa malawak na tanawin sa labas. Lumapit to sa kanya, tumayo sa likod niya. Naramdaman niyang marahang paghawak nito sa balikat niya. Dahil gusto ko na makasama ka, hindi lang bilang boss. Gusto ko makilala ka pa ng mas mabuti, Jessa. Napalunok siya. Kung hindi lang mabigat ang puso niya sa lihim na dinadala, baka napangiti na siya. Pero ngayon halos siyang naguguluhan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at malamlam na ilaw ng mga parol na nakasabit sa mga puno nagbibigay liwanag sa hapag na inihanda sa labas ng farmhouse. Nakaupo siya sa mahabang mesa na may puting tela sa gitna nito at mga kandilang nakasindi. Nasa kabilang dulo si Santiago, suot ang simpleng polo. Ngunit sa paningin niya tila mas lalo tong naging gwapo. Nakangiti si Santiago habang nagsasali ng wine sa baso niya. Kumain ka na. Wala kang ibang iisipin dito. Hindi kita papayagang mag-diet. Hindi naman ako nagda-diet. Ngunit alam niyang halos wala siyang ganang kumain kanina. Ngayon napapansin niya na bumalik ang gutom niya. May ingat siyang kumuha ng pagkain pero ramdamang init ng mga mata ni Santiago nakatutok lang sa kanya. Parang natatakot ka sa akin, anitong nakangiti. Hindi naman, sanay lang ako sa maraming tao sa paligid. Ngayon tayong dalawa lang. Tumayo si Santiago, lumapit sa kanya at marahang inilapit ang plato sa kanya. Nang maramdaman niya na malapit na to, napahinto siya sa paghinga. Sandaling katahimikan, tanging hampas ng malamig na hangin at pagaspas ng mga dahon ang naririnig. Santiago, bakit mo ako nagustuhan? Assistant mo lang ako. Magkalayong agwat ang buhay natin. I like you because I like you. I can't find reasons. Napakagatlabi siya. Pilit niyang pinipigilan ng sariling mahulog pa ng mas malalim. Hinawakan ni Santiago ang kamay niya. Jessa, anong nararamdaman mo para sa akin? Napalunok siya, ang puso niya kumakabog ng mabilis. Jessa, be honest. I want to know kung pareho tayo ng nararamdaman. Sabi ni Santiago. Santi, hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ko. Hindi tayo bagay. Langit ka, lupa ako. Hindi tayo para sa isa't isa. Uulitin ko ang tanong. Do you like me? Be honest. Santiago, gusto din kita. Mahina at alanganing sabi niya. Pinili niyang maging tapat sa damdamin. Napangiti si Santiago. Kitang pagluwag ng dibdib nito na parabang nabunutan ng tinik. Salamat. Yan lang gusto kong marinig. Hindi mo na kailangan mag-alala, Jessa. Hindi kita pababayaan kahit na anong mangyari. Hinawakan itong kamay niya. Napatitig siya sa kamay nilang magkahawak. Naramdaman niyang init mula dito. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niyang malamig na takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Niyakap siya ni Santiago ng mahigpit. Tahimik lang siyang nakasandal sa dibdib nito. Pinakikinggan ang tibok ng puso ng boss. Sabay sa mabilis na pag-ikot ng kanyang isip sa nangyari sa kanya noong nakarang gabi. Hindi ko akalaing maririnig ko mula sa'yo na may gusto ka rin sa akin.
Bahagya siyang napangiti pero hindi na nakasagot. Napalunok na lamang siya na maramdaman niyang hinawakan ni Santiago ang kanyang pisngi. Jessa, I like you a lot. You're my painkiller to all the pain I had in the past. At bago pa siyang makapagsalita, hinalikan na siya nito. Marahan noong una pero unti-unting naging mas mapusok. Napayakap siya sa leeg nito, damang mabilis sa tibok ng puso niya. Habang lumalalim ang halikan, biglang bumalik sa kanyang alaala ang gabing yun sa bar. Ang madilim na silid, ang amoy ng alak, ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol. Napasinghap siya at mabilis na itinulak si Santiago. Santi! Nagulat si Santiago, agad na hinawakan ang kamay niya at muli siyang nilunod sa halik. I want you now, Jessa. Hindi ko na kaya magtiis pa. Anito na bahagyang maghiwalay ang kanilang labi. Bahagya siyang kumalas mula sa yakap ni Santiago. Tumingin sa mga mata nito na puno ng pag-alala. Marahan siyang humalik kay Santiago. Saglit itong nagulat pero kagad na gumanti. Masuyo at dahan-dahan noong una. Ngunit unti-unti naging mas mainit ang kanilang halikan. Tila may pinupunan, may gustong burahin. Binuhat siya ni Santiago at dinala sa kwarto. Marahan siyang tinulak sa kama pahiga. Nagalis si Santiago ng polo shirt. Mala Adonis ang magandang katawan nito. Nagalis ito ng belt at nahulog ang pantalon. Halos lumuwang mata niya. Mataba talaga't mahaba. Inayos siya ni Santiago sa pagkakahiga. Don't worry, I'll be gentle. I know it's your first time. Santi, may sasabihin ako sa'yo. Awat niya. Kailangan niyang sabihin ng totoo kay Santiago na hindi na siya virgin. Halos nawala ng kulay ang kanyang muka. Shh! I listen kung ano man ang sasabihin ko. Pagkatapos natin, okay? I want you so bad, Jessa. I need you now. Santi, hindi na ako virgin. May naunang lalaki. Hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil humagulo na siya ng iyak. Kitang-kita niyang tila nasabugan ng bomba si Santiago. Napatingin ito sa kanya. Nanilisik ang mata. Anong ibig mong sabihin? Anitong puno ng panlulumo. Hindi ikaw ang unang lalaking. Ani ang hindi niya matapos ang sasabihin at muling umiyak. Jessa, you lied to me? Singhal nito. Malakas na sinipa ni Santiago ang table sa tabi ng kama. Umalog ang lampshade at nahulog. Sinunod nitong tadyakan ng upuan at tumama yun sa pader. Napalunok siya. Kinuyom ang kumot sa takot. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tumayo ito't mabilis na lumabas ng kwarto at ibinalibag ang pinto. Ramdam niyang kirot sa dibdib. Hindi dahil sa galit ni Santiago, kundi dahil hindi niya nagawang ipaliwanag ang nangyari. Baka bumaba ang tingin niya sa kanya kapag sinabi niyang binigay niya sarili sa isang estranghero. Magdamag siyang hindi nakatulog. Nakayakap sa tuhod habang iniisip kung paano siya haharap kay Santiago kinabukasan o kung haharap pa ba siya. Hindi siya halos nakatulog. Buong gabi at pagbaba niya sa dining area, nakita niya na may nakahain na almusal pero wala si Santiago. Sinalubong siya ng kasambahay. Ma'am, maagang umalis si Sir Santiago. Nag-inspection po sa mga lupaing sakahan. Tumangulang siya at napaupo. Tinitigan niya ang tasa ng kape. Pero hindi man niya lang ito nagalaw. Sa buong umaga, wala siyang narinig ni isang text o tawag mula kay Santiago. Wala ring sinyales na babalik ito. Habang nag-aayos ng gamit, paulit-ulit na naglalaro sa isip niya mga nangyari kagabi. Dapat ko na bang sabihin ang totoo? Bago siya tuluyang umalis, nagpa siyang hanapin si Santiago. Pinuntahan niyang farm manager at tinanong kung nasaan ito. Itinuro sa kanyang direksyon kung saan nag-inspection si Santiago. Pagdating niya doon, nakita niya ito sa may open field, nakatayo at nakatalikod, nakasuksok ang kamay sa bulsa, tila malalim ang iniisip nito. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang kamay. Santiago, aalis na ako, babalik na ako sa office. Hindi to kumibo, nakatitig lang sa malayo. Magpapasalamat sana ako sa lahat at patawad kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Mas lalong nanghina ang tuhod niya. Hindi niya alam kung mas mabuti bang sinabihan siyang wag na lang bumalik. Gusto niyang ipagtapat ang lahat pero natigilan siya. Kinakain siya ng takot at hiya. Tahimik siyang tumango. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumakad palayo habang pinipigilan ang luha na gustong pumatak.
Hindi pa man siya tuluyang nakalayo, biglang may mainit na kamay na humila sa kanyang pulstuhan. Nasa harap niya si Santiago, matalim ang mga mata, tila nag-aapoy sa galit. Don't you dare! Walk away from me, Jessa! Hinila siya nito palapit hanggang halos magdikit ang kanilang muka. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso nito. Ang galit na kita sa mga mata. I hate liars the most. Naintindihan mo ba? Kung virgin ka man o hindi na, hindi yun ang issue. Nakaraan na yun bago pa ako dumating sa buhay mo. Lalaki ang mata niya, nalulumong nakatingin ito sa kanya. Ang ikinagagalit ko, Jessa, ay ang pagsisinungaling mo. Pinagmukha mo akong tanga. At alam mo kung sino unang gumagawa niya sa buhay ko. Kumigpit ang hawak nito sa pulsuhan niya. My mother! She lied to my father at sa akin na babalikan niya kami. Pero hindi nangyari yon. Araw-araw ko siyang hinintay. And now, you! Napasingap siya. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi niya akalaing ikukumpara siya ni Santiago sa ina nito. Santiago, hindi ko sinasadyang. You had a chance to tell me the truth, Jessa. Pero pinili mo magsinungaling. Do you know how that feels? Naramdaman niyang pag-init ng kanyang pisngi. Pinigilan niyang pagpatak ng luha pero hindi niya na napigil. Natatakot kasi ako. Binitaw nitong kanyang kamay. Parang nawalan ng lakas. Napatras si Jessa. Hawak-hawak ang namumulang pulsuhan. Hindi na siya nakasagot. Tahimik na lumayo si Santiago. Iniwan sa gitna ng bukid habang tuluyang pumapatak ang kanyang mga luha. Pagkatapos ng matinding pag-uusap nila ni Santiago, nag-empake si Jessa ng ilang gamit at nagdesisyong umalis. Wala namang masakyan kaya naglakad siya palabas ng farm. Mainit ang sikat ng araw at ramdam niyang pawis na bumabakat sa kanyang likod. Mabigat ang dibdib niya at halos nanginginig ang tuhod sa pagod. Pero patuloy pa rin siyang naglakad hanggang sa marinig niyang ugong ng sasakyan sa likuran. Huminto ito sa tabi niya. Ang itim na kotse ni Santiago. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Get in the car, Jessa. Hindi siya sumagot, diretsong naglakad. Pero sinabayan siya ni Santiago. You'll exhaust yourself before you even reach the main road. Please, get in. Tumigil siya, tinarap ito. Pinahid ang pawis at luha. Virginity lang palang gusto mo sa akin, Santiago. Hindi ako bilang ako. Ani ang mapaitang tinig. Napatigil si Santiago. Humuguto ng malalim na hininga bago nagsalita. No, Jessa. It's not about that. Oo, sino bang lalaki hindi matutuwa kung siyang first ng babaeng mahal niya? But not that the point. Mahal? Nagpanik ang utak niya. Saan nga ba sila patungo ng CEO? I mean, babaeng gusto niya, lumapit sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang mga balikat. Ang ikinagagalit ko ay ang pagsisinungaling mo. Ayoko nang pinagbumukha kong tanga. Hindi ko kayang pagdaanan ulit ang sakit ng lokohin. Hindi mo alam ang traumang pinagdaanan ko. You're my cure. Huwag mo naman dagdagan ang sakit na naranasan ko noon. Napatitig siya sa boss, hindi makapagsalita. Kita niya sa mata nito na hindi galit ang nangingibabaw, kundi sakit at takot. Ngunit agad ding nawala. Kung past na, I can accept that. Pero Jessa, I need you to trust me enough to tell me the truth. Nanghinang tuhod niya at tuluyan ang bumigay ang luha niya. Hindi niya na kayang itagong bigat sa dibdib. Dahan-dahan siyang tumangot sumakay sa sasakyan. Tahimik silang dalawa habang bumabalik sa farm. Napakahirap naman. Sa gitna ng malawak na lupain ng Aquino Farm, tila lalong lumiligit ang mundo ni Santiago at Jessa. Isang simpleng pag-amin ng sana'y magpapalaya sa kanila. Pero bakit parang mas lalo silang nilulunod ng mga maling akala? Ang pag-ibig hindi lang basta paghalik o paghawak ng kamay, ito ay ang buong pagtitiwala at ang lakas ng loob na harapin ang lahat ng mantsa at sugat ng ating nakaraan. Si Santiago na pilit iniiwasan ang anyo ng kanyang nakaraan at si Jessa na ang tanging kasalanan ay ang matakot na baka hindi siya tanggapin kung malalaman ang buong katotohanan. Ngunit hanggang kailan nila kayang panindigan ng ganitong klaseng laro ng pagtatago at paghahanap? Mga ka-summer, heto ng isang bagay na dapat nating pag-isipan. Ang tiwala'y parang papel. Kapag nalukot, hindi na tumuling babalik sa pagiging makinis. Sa bawat paglihis natin sa katotohanan, dahil sa takot na masaktan ng iba o ang ating sarili, ang totoo ay lalo nating nilalayo ang pagkakataon para sa tunay na paghilom.
Minsan ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa ibang tao kung hindi laban sa sarili nating kakayahan. Ngayon ay alam na ni Santiago na may nakaraan si Jessa pero hindi pa niya alam ang brutal na katotohanan sa likod ng gabing yon. Kapag ba nalaman niya na ang tungkol sa panlilin lang ni Violet at sa nangyari sa loob ng madilim na silid na yon, kaya ba niyang panindigan ang sinabi niyang past is past o tuluyan niya ng bibitawan ng babaeng minamahal niya? Abangan ang susunod na tagpo dahil ang katotohanan ay hindi na magtatagal at kusa nang lalabas. Maraming salamat po.